Isang mini dump truck ang nahulikam na nagliliyab sa National Highway sa Negros Oriental. Sa video, makikita pa ang pagsabog ng mga kargamentong sakay nito. Agad namang rumesponde ang mga bombero para apulahin ang apoy. Ayon sa pulisya, may kargang refilled butane cans ang truck. Wala naman daw nasaktan dahil agad nakalabas ang driver, may-ari at pahinanting sakay nito. Iniimbestigahan pa kung ano ang sanhi ng sunog. Facebook friends isang OFW ang natagpo ang patay sa Jeddah, Saudi Arabia. Kahapon natagpo ang nakabigti si Roger Dayanan sa loob mismo ng pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Pero ang kanyang pamilya, hindi naniniwalang nag-suicide si Roger. Nitong Martes daw, nagpaparescue si Roger. May mga banta raw kasing natanggap si Roger mula sa mga katrabaho niyang Pakistani. Ibinigay raw ni Roger sa asawa niyang domestic worker sa Riyadh ang mga pangalan ng mga Pakistani. Ayon sa OWA, iniimbestigahan na ng otoridad sa Saudi ang nangyari. Sasagutin daw ng OWA ang death and burial benefits ni Roger. May livelihood at scholarship din na ibinibigay sa mga naulila niya. Isang Pilipinong pari ang nahaharap sa kasong rape at sexual abuse sa menor de edad sa Philadelphia, USA. Kinumpirma yan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Nangyari ang umano'y sexual acts ng paring si Armand Garcia sa pagitan ng 2014 hanggang 2017. Sa report ng Philadelphia media, ginahasa umano ng pari ang isang teenager at nirecord pa ang sexual act. Nagbayad ang pari ng $250,000 na piyansa. Ayon sa CBCP, March 2018 pa naka-administrative leave ang pari mula noong simula ng mga pulis ang investigasyon. Mula noon, nakatira si Garcia sa private residence na malayo sa anumang paaralan o simbahan. Wala pang pahayag ang pari tungkol sa mga alegasyon. May babala si Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad tungkol sa masyadong pangungutang sa ibang bansa para sa infrastructure projects. Sabi ni Mahathir sa interview sa kanya ni GMA resident analyst Richard Haydarian, kung hindi ito mabayaran, maiimpluwensyahan ng lender ang Pilipinas. Inilalagay raw sa alanganin ang kalayaan ng bansa. Tinanong din si Mahathir tungkol sa kampanya kontra droga sa Pilipinas. Sabi ni Mahathir, batid niyang hindi lahat agree sa pamamaraan ni Pangulong Duterte. Pero iginagalang ng Malaysian Prime Minister ang diskarte ng Pangulo sa paglaban sa droga. Dapat daw mabantayang maigi ang borders ng Pilipinas para hindi makapasok ang droga. Sa issue naman ng South China Sea, diplomacy at hindi dahas ang solusyon. Dapat daw malayang mag-navigate sa South China Sea ang lahat ng barko. Trending online ang International Women's Day na sinaselebrate ngayong araw. Nagtipon ang iba't ibang grupo para ipanawagan ang women empowerment at gender equality, gaya sa Bontoc Mountain Province kung saan suot pa ng ilan ang katutubong damit. Idina naman sa pagsasayaw ang celebration sa Pagadian City. At sa Lawag, Ilocos Norte, pati ilang lalaki nagtakong at rumampa. Ngayong International Women's Day, binibigyang pugay ang mga ina, ate, misis at iba pa. Ngayong International Women's Day, paano nyo pinahahalagahan ang mga importanteng babae sa inyong buhay? Anong masasabi nyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Mav Gonzalez. Click that share button now.